Mga Pinoy na kinukuhanan ng huling isda ng ilang miyembro ng China Coast Guard. Ayaw ko sanang ibigay dahil naaaman ako sa pamilya ko. Halos nga, wala akong kinita, sir. Ito, sa Kalburo, umuwi kami luhaan. Under the sea area of the People's Republic of China. Okay. Yeah, without the permission of the China, cannot carrying out the interview activity here. But this is within the exclusive economic zone of the Philippines. I cannot tell you anything. Ano sa 00? Yoko, sa Bahura, babanggain kayo. Naku, mga Chinese Coast Guards, mas malalakas pa ang loob na bumangga sa mga Pinoy sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. At di lang yan, mga Chinese Coast Guards pinipilit pa na sa kanila daw ang Escoda Shoal at nagkaroon ng matinding banggaan ng mga bangka. Sa kabila ng panggigipit ng China, matagumpay na nakapagpatuloy sa kanilang misyon at nakapagsagawa ng pagsusuri sa reef. Natuklasan nila ang malawakang coral bleaching na maaaring magdulot ng pagkamatay ng mga korales kung hindi ito agad makakabawi. Napakahalaga ng kanilang ginawang pagsasaliksik dahil ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kalagayan ng Escoda Shoal. Bakit ipinipilit ng China ang Escoda Shoal? Ang Escoda Shoal, isang maliit na lugar sa West Philippine Sea, ay itinuturing na mahalaga hindi lamang dahil sa mga likas na yaman nito, kundi pati na rin sa strategic location nito. Ang China ay patuloy na nag-aangkin sa malaking bahagi ng South China Sea, kabilang na ang mga teritoryo na malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ ng Pilipinas. Isa sa mga pangunahing dahilan ng China sa pag-aangkin ay ang tinatawag nilang Nine-Dash Line, isang di kinikilalang batayan ng kanilang historikal na pag-aangkin sa South China Sea. Ang lugar ay mayaman sa langis, natural gas at iba pang yamang dagat na napakahalaga para sa ekonomiya ng anumang bansa. Dagdag pa rito, ang kontrol sa mga ruta ng kalakalan sa rehiyon ay nagbibigay ng napakalaking strategic advantage sa sinumang may kontrol dito. Bakit mali ang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea? Ayon sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, walang legal na basihan ng pag-aangkin ng China sa mga teritoryo sa loob ng Nine-Dash Line. Ang desisyon na ito ay malinaw na nagsasaad na ang Escoda Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Sa kabila nito, patuloy na binabaliwala ng China ang desisyong ito at naglalagay ng mga artipisyal na isla at militarisasyon sa rehiyon. Ang pagwawalang bahala ng China sa internasyonal na batas ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng respeto sa soberanya ng ibang mga bansa. Ang kanilang agresibong pag-uugali ay nagdudulot ng panganib hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa kapayapaan at seguridad ng buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang mga panganib na dulot ng China sa tubig ng Pilipinas, ang patuloy na pagpasok at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea ay may malaking negatibong epekto sa ating bansa. Ilan sa mga ito ay: una, pagkasira ng kalikasan. Ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla at iba pang aktibidad ng China ay nagdudulot ng malawakang pagkasira ng mga coral reefs na mahalaga sa ecosystem ng dagat. Ang mga coral reefs ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda at iba pang marine life na mahalaga sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Pangalawa, paglimita sa ating pangisdaan. Ang agresibong presensya ng Chinese Coast Guard at mga mangingisdang Chino ay naglilimita sa galaw ng mga mangingisdang Pilipino sa sarili nating mga tubig. Maraming ulat ng panghaharas at pagpapalaya sa mga lokal na mangingisda na umaasa sa West Philippine Sea para sa kanilang kabuhayan. Ang ganitong mga insidente ay nagdudulot ng takot at kawalan ng kita sa ating mga kababayan. Pangatlo, pagpapakita ng lakas militar. Ang patuloy na pagpapadala ng China ng kanilang mga barko ng militar, hovercraft at helicopters sa Escoda Shoal ay malinaw na pagpapakita ng kanilang lakas at banta sa soberanya ng Pilipinas. Ang mga ganitong aksyon ay nagdudulot ng takot at pangamba hindi lamang sa mga mangingisda kundi pati na rin sa mga sundalo at opisyal ng PCG na nagbabantay sa ating teritoryo. Pang-apat, pananakot sa akademikong pagsusuri. Ang insidente noong Hunyo 4, 2024 kung saan pinilit ng CCG na paalisin ang mga UP scientists ay isang malinaw na halimbawa
ng pangingialam ng China sa lehitimong akademikong gawain ng Pilipinas. Ang ganitong aksyon ay hindi lamang hadlang sa agham, kundi pati na rin sa soberanya at karapatan ng ating bansa na pag-aralan at pangalagaan ang sariling likas na yaman. Panglima, paglabag sa karapatang pantao. Maraming ulat ng karahasan at pag-abuso ng mga Chinese Coast Guard laban sa mga Pilipinong mangingisda. Ang mga ito ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa karapatang pantao at dignidad ng ating mga kababayan. Ang sitwasyon sa Escoda Shoal ay isang malinaw na halimbawa ng mas malawak na isyu ng soberanya at kalayaan sa West Philippine Sea. Ang patuloy na pag-aangkin at agresibong aksyon ng China ay hindi lamang paglabag sa internasyonal na batas, kundi pati na rin sa karapatan ng bawat Pilipino sa ating likas na yaman. Mahalaga na tayo ay manatiling mapagmatyag at sama-samang ipaglaban ang ating karapatan sa ating mga teritoryo, ang ating mga coral reefs, yamang dagat, at kabuhayan ng mga mangingisda ay kailangang protektahan para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Pagpapatibay ng soberanya ng Pilipinas, hindi natin maaaring hayaan na ang ating mga karagatan ay mapunta sa kamay ng iba. Ang ating kasaysayan, kultura at kabuhayan ay nakataya sa laban na ito. Ang pag-aangkin ng China sa Escoda Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea ay isang hamon na kinakailangan nating harapin ng may tapang at pagkakaisa, pagtutulungan at pagkakaisa. Sa kabila ng mga hamong ito, ang ating bansa ay may kakayahan at determinasyon na ipaglaban ng ating mga karapatan. Ang pagkakaisa ng mga Pilipino, mula sa mga mangingisda hanggang sa mga siyentipiko, ay isang patunay ng ating kolektibong adhikain na protektahan ang ating teritoryo. Sa bawat hakbang na ating gagawin, kailangan nating tiyakin na tayo ay nagkakaisa sa pagprotekta sa ating kalikasan at soberanya. Pagtutulungan ng komunidad at pamahalaan. Napakahalaga rin ng suporta ng ating pamahalaan sa mga lokal na komunidad na direktang apektado ng mga aksyon ng China. Ang mga mangingisda na umaasa sa West Philippine Sea para sa kanilang kabuhayan ay nangangailangan ng proteksyon at suporta. Dapat ay patuloy na magpatrolya at magbigay ng seguridad ang ating Coast Guard upang mapanatili ang ating presensya sa ating teritoryo. Ang hinaharap ng West Philippine Sea. Sa huli, ang laban para sa Escoda Shoal at sa buong West Philippine Sea ay hindi lamang tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating bansa at ng mga susunod na henerasyon. Ang ating mga coral reefs, yamang dagat at kabuhayan ng mga mangingisda ay kailangang protektahan para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Mahalaga na tayo ay manatiling mapagmatyag at sama-samang ipaglaban ang ating karapatan sa ating mga teritoryo. Nawa ay magpatuloy tayong magkaisa sa pagprotekta sa ating inang bayan. Ikaw, ano ang iyong komento tungkol sa latest issue na ito? Ikomento mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video. Hanggang sa muli, salamat at God bless.